Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng ating maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Shout out po sa lahat ng ating channel subscribers, mga followers, nagda-like at nagsishare ng ating mga videos. Special shout out to all our OFWs. Masakit sa mata. Mga men and women in uniform, sa ating mga frontliners at mga guro, and may God bless us all, may God bless our country, and may God bless and protect the Marcos administration from the likes from the evil, from the likes of Dutertes, their minions, and their followers, and the anti-Marcoses. So dalawa na naman ang pag-usapan natin, kaya nga po BBM. Ito po medyo may pahapyaw pa rin sa vloggers at yung DepEd po. Talaga pong they really seeking the help of this institution para po mapag-alaman yung kalokohan diyan po sa voucher irregularities sa mga senior high school students, di ba? Ang laking po niyan, laking problema po ni Secretary Sani Angara. So unahin natin, may isa pong senador na pumapanig po sa National Bureau of Investigation na imbestigahan itong mga vloggers na nagpapakalat ng fake news. Ay hindi po tayo kasama dyan. Hindi po tayo kasama dyan kasi po tayo may nilalagay na article tulad niyan. Ayan po yung article sa Philippine News Agency. Inulat po yan ng Philippine News Agency. Ano po yan ng gobyerno ng Pilipinas? O paano magpi-fake news yan? Paano nyo sasabing fake news ako? Diba, NBI Director Jaime Santiago? At hindi pa ako nagpi-fake news. Salamat po sa mga kapwa vloggers natin na nag-a-advise na lagyan mo tokis ng mga article. Nilalagyan ko naman po yan dati. Pero hawak po natin yung mga ebidensya nating article. Huwag po kayong mag-alala. At binabanggit ko naman kung saan ko kinuha na mga media outlet. Okay? So ito po, sabi dito sa Philippine News Agency, ulitin lang natin. Gatchalian backs NBI probe on bloggers spreading fake news. Ayan. Basahin natin mga kababayan. Senator Sherwin Gatchalian on Thursday express. Thursday pa pala to. Late na tayo. Support the NBI initiative to investigate bloggers and online trolls disseminating false information on social media platforms. Biruin nyo sabi po ni NBI Director Jaime Santiago, meron na po silang inoobserbahan na 20 mga bloggers, influencer na sa palagay po nila, base po sa mga posting ng mga yon nagpapakalat ng fake news or disinformation campaign. And then a week after, may nahuli po ang NBI na taga Cebu, babae, na nagpakalat ng fake news, dinagdagan niya yung sinabi ng Pangulo na parang ang kanyang post ay ina-advocate ng Pangulong Marcos ang paggamit ng illegal na droga. Mali po yun. Tinwist niya o dinagdagan niya yung sinabi ng Pangulo. Kaya, na-trace siya, nahuli siya, nag-iiyak siya. Ayan po. Kasi po siya po ay pro-Duterte. Tignan ninyo, kayong mga pro-Duterte, imbis na mag-nation building na lang tayo dahil yung amo nyo, nandun na nag-aantay na lang ng trial sa ICC, Crimes Against Humanity, pero super pa kayong paninira. Kayo ang mga anay talaga, kaya dapat lang po yun, congratulations kay NBI Director sa lahat po ng mga NBI agents, sa mga cybercrime unit ng NBI, salamat po. Kaisa nyo po kami dyan, tama po yan. Iyak ng iyak yung nag-post. O ngayon, sabi niya kumita daw siya konting dolyar. O ngayon, yung kinita mo, ibabayad mo ngayon, bayad danyos ka. Kung mapatunayang guilty ka, ay guilty ka. The evidence will not lie. Cybercrime law, 200,000 pesos daw po, mga kababayan, sabi ni NBI Director Santiago. At 6 years, ang maximum ba? Correct me if I'm wrong. Pag napatunayang guilty ka, criminal charge Hindi naman sa hindi naman civil lawsuit. Criminal charge, may pagkakakulong ang cyber libel. Kaya kayo dyan ng mga nagpi-fake news, yung mga patuloy na naninira na si FL Lisa daw ay, nabinbin, na-detain sa LA. Nandyan na sa Pilipinas, mga gunggong talaga. Wala nga kaming nabalitaan dito, na news na yung First Lady of the Philippines has been, detained in the immigration office in Los Angeles. Wala po
Ayaw nilang paniwalaan sa mismong NBI director na wala po, nandito na po si FL Lisa since March 11 pa. Pero itong mga gunggong ng mga vloggers na pro Duterte, panay pa rin ang paninira, di ba? Ang pinapakita nyo, puro edited, mga gunggong. Ha? O ayan, si Senator Gatchalian, sinusuportahan niya po ang NBI na ang ginagawa ay pag-iimbestiga sa mga vloggers spreading fake news. Ito po ang sabi niya, with more people relying on social media for information, the proliferation of fake news has increased over the years, necessitating government intervention. I fully support the NBI decision to probe bloggers spreading fake news. I agree. Tama po yan, no? He said spreading disinformation poses a serious threat to public trust and unity. Also, national security. Lalo na sa West Philippine Sea, mga kababayan. 'Di ba? O lalo na sa pagtitwist ng mga salita ng Pangulo o mga government official. Ha? He thus urged NBI to file appropriate charges against individuals who deliberately spread false information, particularly content that polarizes public opinion and undermines democratic process. Correct po 'yan. Ha? Ito dito lang po sabi dito Santiago sa the NBI would soon file cases against identified individuals including Maharlika, a US-based blogger who could face charges for violating the anti-cybercrime law and inciting to sedition. Correct, I agree. Kasama rin daw po dito si Harry Roque. Ay tama po 'yun, inciting to sedition si Harry Roque. Ha? Sabi po dito ni NBI director, he pointed out that while freedom of speech and expression are respected, these do not grant individuals the right to fabricate stories that create unrest. I agree. Wholeheartedly, 1,000% agree to to Senator Gatchalian and to NBI Director Jaime Santiago. Ha? Tama po yan. Tigil na natin yan. Lalong-lalo na itong mga to, baka binaback upan pa ng mga disinformation campaign ng mga Chekwa. Alam nyo naman ang Chekwa, magaling sa disinformation campaign. O, tignan natin, ha? O now, eto pa, involved na naman ang NBI dito, mga kababayan. Ha? Pero, hindi na po mga vloggers, kundi ang Department of Education, TAPS, NBI versus Senior High School Voucher Irregularities. Philippine News Agency nung Abaente, Webes din yata. Ito Webes din. O parehong Webes pala. Late na tayo. Pasensya naman. Natuon kasi tayo sa mga Duterte. The DepEd on Thursday said it has stopped the NBI to investigate alleged irregularities in the voucher program of senior high school. O ito po yung statement ni Senator Angara tungkol dito sa mga alleged misuse of public funds through ghost students. O, sinong mahilig sa ghost students? Sino? Si Sara Duterte. Di ba, ang dami niyang ghost employee sa Davao nung siya ang mayor? O ang tawag pa nila aside from ghost students or undocumented beneficiaries of the senior high school voucher program in private school. Sabi po ng butihing sekretaryo ng DepEd, we will ensure that the senior high school voucher program remains a tool for educational access, not a loophole for fraud. Correct! Tanong nyo yang kay Pusit. We are strengthening safeguards, reinforcing accountability, and making sure only rightful beneficiaries receive assistance. Biruin nyo, actually, alam na ng sekretarya ng DepEd, si Secretary Angara, anong mga private school ang nakinabang dito sa HHS voucher program. Tukoy na po nila pero ayaw nilang isa publiko. So, maganda naman yun para hindi kahiya-hiya, no? Ang mga eskwelahan na ito kasi masisira image nila. No? I agree naman sa desisyon ng butihing sekretarya ng DepEd. The education chief also vowed, nagpa-promise siya, continuous transparency amid the investigation, assuring to hold the people behind the irregularity accountable. The DepEd said it placed a more stringent verification process and multiple layered cross-checking for the voucher
management system and the learner information systems. Accounts with discrepancy in billing statement and LIS records will be plugged. Consequently, withholding payments unless resolved by school. I agree. O, tama po to. Ito hindi ang kayang gawin ni Pusit. Akala ko ba magaling? So tama tayo mga kababayan. Si Sara Duterte, overhype nung mga vloggers nila. Magaling daw siyang mayor, oo, magaling siyang mayor. Pero pagdating sa national, LGU yun eh. Pagdating sa national, she doesn't have any idea. Kinopya niya na lang kung paano niya patakbuhin yung pamamahala niya sa Davao City. Pero pagdating sa national, bokyang-bokya. Nasaan yung sinasabi niyang, give me 100 billion more sa pondo ng DepEd, I will solve all the problems of Department of Education. O ito, natagpuan. Ha? Kung ano-ano pang pinagagawa mo. Wala pala? Tanga pala? Tapos kung magsasalita, akala mo napakagaling niya. Magsalita ng kagutuman, kahirapan, wala ka namang data. Tulad ng sinasabi palagi ni Yusek Claire Castro. Show us the data, where did you get that? Yung kapatid niya, ganun din ang dinadakdak. Puro dakdak, wala namang mapakitang ebidensya. They are planting evidences to your mind. Paniwalaan nyo sila sa bunganga lang nila, pero walang mapakitang ebidensya. Ang labanan ngayon, ebidensya. Hoy, mga Dutertards o Dutertards. Tama ba yon? Ha? O ayan po mga kababayan, no? Parehong sangkot po ang MBI dito, no? Salamat po sa MBI dahil sa mga pagtugis nyo sa mga fake news vlogger at ganun din po sa pagtulong nyo sa DepEd para mapanagot ang mga eskwelahan na umabuso dyan po sa senior high school voucher program. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.